Ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Ano po yung pinakikinggan ninyo? Energy FM. Energy FM? Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah. Huwag mong sabihing radyo! Sabihin mo, energy! 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 106.7 Energy FM. Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit, Chika! hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan! Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon muli, Metro and Mega Manila. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Siyempre sa lahat pa rin po kakatunin po lamang. Ako po si Kapitana Sisa at ito pa rin ang programang Chika ni Sisa. Woo! At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating mga team replays on our YT channel, sa mga kaipanig ng Pilipinas at ng mundo, hello Philippines and hello world. Ganun yun. Diba na nakakaloka? Hello pa rin po. Ayan, ilang minuto na lamang din po ang ating mga nalalabi. Wow, dahil susunod na ang programang MX3 Stories kung saan nga naman isang kwento na naman ng inspirasyon ng kapupulutan natin ng aral, 'di ba? Mamaya-maya po lamang 'yan. Pero bago ang lahat, 'di ba? Eto na, tumungo na tayo sa ating pangalawang Chika! Very happy naman ang lahat kasi kumbaga parang noong una medyo na-alarma, nagimbal. Nagimbal? Grabe, ano kaya yun, 'di ba? Pero medyo nag-alala. Siguro ang ilan sa mga fans ni Miss Heart Evangelista matapos kasing last June 27 nang bigla itong isinugod sa ospital sa di malaman nating dahilan kung bakit nga ba kasi bigla na lang daw nanakit ang kanyang katawan at hindi makalakad. Yun ang sabi, 'di ba? Para ba daw talagang bigla itong isinugod sa emergency room ng isang hindi na pinangalanang ospital na kung saan nagsisugod kaagad ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang ina na si Mrs. Cecilia Ong Pauco at talagang nag-alala, hindi ba? Pero makalipas ang ilang araw nitong Lunes po lamang ay bumuti na ang kondisyon ni Miss Heart at tuluyan na itong nakalabas ng ospital at nagpapalakas na lamang siguro sa kanilang tahanan ngayon, 'di ba? Na kasi napaka-workaholic naman talaga. Siguro siningil na siya nung siningil! 'Di ba? Kasi naman kahit malamig talaga sa Europa, alam niyo naman ang kasuotan ni Miss Heart. Every time may fashion week, hindi ba? Baklesan kung baklesan. 'Di ba? Baka naman nalamigan lang ang likod o di naman kaya dahil, 'di ba? Minsan short skirt, baka nalamigan ng mga binti kaya hindi makalakad. Pinulikat, gano'n. Pinulikat! Pero yun na nga, hindi ba? At least magandang balita ito, hindi ba, na doon sa mga nag-alala para sa mga fans. Wow! Spokesperson ka, bakla! Close kayo ni Miss Heart. Hindi, nawindang lang din ako 'di ba? Pero sa kanyang cryptic post ay para bang hindi lang natin alam kung ito may kinalaman sa kidney di umano, 'di ba? Kung meron ba nagkaroon ng problema ang kanyang kidney. Pero nung sinabi naman niya sa kanyang post na parang tipong okay naman na siya, 'di ba? Kumbaga kidney happy, 'di ba? Yung mga ganyan. So, wala tayong dapat ipag-alala, hindi ba? Masasabi ko lang din naman kay Miss Heart, hindi masamang kumain. Kumain ka sa oras at kumain ka ng gusto mo, beer. 'Di ba? Kulang na lang pag nakita kita sa personal, Miss Heart, alam mo, ang ganda-ganda mo. Parang lang papel sa nipis. Magkakakain ka, Bi. Alam mo yun, pag wala kang kasama, tawagan mo lang ako. Dali mo ako sa mga eat all you can. Happy ako doon.
Hindi, pero masaya ako na kahit paano bumuti at hindi naman po malala ang naging kondisyon ni Miss Heart Evangelista matapos nga siyang isugod last June 27 sa ospital. Sanhi nga siguro ito ng over fatigue, hindi ba? Dahil alam naman natin si Miss Heart na talagang sobrang kung magtrabaho ito. At syempre gusto rin niyang patunayan na hindi siya umaasa kahit kanino ng kanyang, alam mo yon, magiging income sa araw-araw dahil unang-una, 'di ba? Dahil syempre dinidikit na naman dyan yung usapin patungkol sa kanyang asawa. 'Di ba? Kaya si Miss Heart, pinapatunayan lang din niya na kahit nasa, kumaga mag-asawa man sila, kaya pa rin niya maghanap buhay para sa sarili niya. Maaring nakikita natin siya na lavish ang kanyang lifestyle. Yun ay dahil sa kanyang trabaho na kailangan din naman niyang gawin yun. Tsaka unang-una, 'di ba? Bago pa man din mag-artista si Miss Heart Evangelista, galing na rin naman siya talaga sa may sinasabi sa lipunan na pamilya ang ompaw ko, 'di ba? Makasampalin tayo ng Barrio Fiesta ni Madam Cecilia. Diba, yung mga ganyan. So, hindi naman kataka-taka kung bakit gano'n na lang din nasasabihin na, kasi ang arte-arte ni Miss Heart may gano'n. Siyempre, may karapatan siyang umarte dahil maganda siya. Ako wala, kasi pangit. Pag pangit, wag kang umarte. Pag may ganda-ganda, yan. Diba? Pero sabi niya, baka fatigue. Kasi overwork, totoo naman, 'di ba? Very hardworking. Miss Heart, maglagay ka ng asyete de manzanilla sa tiyan para hindi ka bagan pag nakakramp. Hindi, pero kasi 'di ba, parang nga naman, sa over fatigue nga niya. Kumaga, hindi ko naman sinasabi na alam mo yung sign of aging, pero kasi syempre nagkakaedad na rin si Miss Heart, 'di ba? Hindi naman niya kagaya dati na sobra siyang, alam mo yon, na yung medyo bata-bata days na kaya pa ang lahat, 'di ba? Alam naman natin how hard Evangelista works talaga na kung kaya nga lang niyang hindi matulog para alam mo yung magawa lang niya lahat ng commitments niya, 'di ba? But still, 'di ba? Ito lang yung masasabi ko na over fatigue na ang ganda-ganda pa din. 'Di ba? Na parang minsan sabi ko nga gusto ko din ganyan mapagod, pero pag napapagod ako, para akong kalabaw na para akong kalabaw na naputikan. Ba't gano'n? Ang unfair ng life. Bakit pag si Miss Heart, pag na-over fatigue, ang ganda pa din? Ako para na ako nalusaw na papel. Diba? Pero kidding aside, diba? At least happy naman din tayo sa nangyari. Kahit paano, gaya ng sinabi ko kanina, walang major or talagang grabing nangyari. It is a matter siguro lang talaga. It's over fatigue lang siya talaga. Kaya, diba? Minsan kasi kailangan din natin pagpahingahin yung ating katawan. Kaya may tinatawag na Sabbath day, diba? Na kailangan talaga during your Sabbath day, walang gagawin yung katawang lupa mo kung hindi magpahinga. Pangalawa, Miss Heart, kumain ka. Kumain ka naman. Wag lang puro croissant. Diba? Nakikita ko yun sa mga video mo. Diba? Pag kumakain ka naman din minsan ng corned beef, parang iilan lang hibla ng corned beef yung kinakain mo. Kainin mo yung kumain ka nung laman ng isang buong lata. Gano'n? Diba? Anyways, I wish you well pa din. From Energy FM, Miss Heart, sana magtuloy-tuloy na po ang iyong paglakas. Ayan, lagi kami nakaantabay sa iyong mga ginagawa. Diba? At nakasuporta din naman kami. Sana makarinig din kami ng any statement coming from you right after this incident. Kasi, syempre, marami din namang fans mo, tulad ko po, na nag-alala din po na baka kung ano na pong kondisyon na nangyari po sa inyo. Hindi po ba? Wala naman isang mga panggayan po muna ang ating chikahan on a Thursday afternoon. Susunod na po ang MX3 Stories kasama si DJ Sheena and DJ Jimbo, kung saan isang espesyal na naman na bisita ang magpapahayag ng kanyang istorya. Kung ano nga bang kapupulutan natin na inspirasyon sa kanyang kwento, sama-sama natin pakatutukan niya na sa MX3 Stories. Muli po ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!